may good news si Senator Amy Marcos kung ano yung gagawin nila sa Senado matungkol po dito sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Meron siyang isinusulong na Senate bill at hindi lang yan ha, sa issue po ni Tantoco or yung kay pagkasangkot ng ating cute na First Lady Liza Marcos ay gusto nilang paimbestigahan yan kung ano talaga ang katotohanan. Abay, tama naman. Ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni Senator Amy Marcos na bigla na lang sumipot dyan sa Dahig, Netherlands kasama si Vice President Sara Duterte. Kasi gusto yata niyang kausapin ng personal si dating Pangulong Duterte. Ang tanong, papayagan kaya siya? Ito, panoorin natin. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon na ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang maki-extra dito, kumustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kailyan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakaraming po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SB 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at prosigihin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? I don't know yet. Okay. Okay. Ako siya sa Saturday. Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy, and nag-request din siya uli sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo kasi nasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi? Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa'yo Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Okay. Thank you. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect kung ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you po. Magandang balita po yung sinasabi niyang pinopropose niyang batas at doon sa sinasabing
dapat may investigasyon na mangyayari dun sa napag-usapan na issue po ng nangyari kay Tantoco at kay cute nating First Lady. Pero dito sa sinabi niyang Senate Bill ay mukhang maraming kumontra. Maraming kumontra, maraming nagduda. Kasi ang sabi po dito sa mga nag-comment, sabi ni Mami Annie, that bill is to protect your brother in the future. Napaisip ko, may punto. Kasi pagkatapos ng termino ni Junior, siyempre wala sa pwesto. Baka gawin din sa kanila ito. Kasi siyempre maraming mga reklamo na ngayon, pero alam nyo naman, pag Pangulo hindi pwedeng kasuhan, di ba? Kailangan mapapa-impeach or kung ano. Baka siya naman ipadala sa ICC. Baka naman, ito si Senator Amy Marcos, alam ko, may yung mga ginagawa niya nung nakaraan pa, ay talagang para maprotektahan niya yung kapatid niya. Yun din ang tingin ng karamihan na kasi kagaya nito, good news na to. Pero ang purpose po natin dapat dito, mapauwi si dating Pangulong Duterte. Pero yung propose niya pero yung batas na sinasabi niya, para hindi lang maulit. Bakit? Takot ba siya na mangyari sa kapatid niya? Yung ginawa kay dating Pangulong Duterte? O dito, may mga nag-comment pa dito. Yan din tingin sa mga nakapanood po sa paliwanag ni Senator Amy Marcos. Sabi ni Isan Iya, yung batas na propose niya advance for BBM after his term. Hindi lang yan ito sabi ni Chona Isabela, to save your brother. Naku, mukhang totoo itong mga sinasabi nila. Pero, siyempre makikinabang talaga si Junior dito sa gagawing batas ni Senator Amy Marcos. Naku, ang galing, galing diskarte, Pero papayag ba kayo na ito yung gagawin? Tapos, alamin po natin kung ano po yung diskarte ni Senator Amy Marcos kasi hanggang ngayon, andyan pa rin siya, dikit ng dikit pa rin siya kay BP Sara Duterte. Tapos ngayon, ang purpose niyang pumunta dyan, kasi gusto rin makausap, itong si Tatay Digong. Ano yung sasabihin niya kay Tatay Digong? Uwi ka na tay, gano'n na ba? Gagawin mo? Unahin mo muna na gawin yan, kausapin mo yung kapatid mo, kausapin mo yung ading mo, na siya mismo magpursige na maibalik sa Pinas si Tatay Digong kung ayaw mangyari sa kanya. Hindi naman habang buhay siya yung nakaupo dyan. Paano kung siya din naman yung ma-ICC? O, diba? Tsaka alam naman natin na matindi ang karma kaysa doon sa ginawa mo, yung kapalit niyan, mas matindi pa. Mas matindi pa. Ngayon pa lang, tingnan nyo na. Mukhang meron nang nasampulan. Ito pa, may dagdag pa dito si Christy Hada Cabrera. Manga still manga, never again. Manga still manga. Ibig sabihin, baka Marcos pa rin yan. Kasi itong si Senator Amy Marcos, napapansin nyo, nakaraan pa, ang tinuturo talaga niyan palagi at sinisisi, itong nabanggit niya nakaraan, ang nakaupo daw, Araneta Romualdez. Parang lumalabas dito, yun talaga, yung tatargetin, yung dalawa. Tapos yung kapatid niya, hindi, yung kapatid niya yung Pangulo, di ba? Dapat, yung kapatid niya, may mga magagawin kung alam na mali na. Di ba? Siya yung Pangulo, di ba? Kung hindi naman pala kaya ng kapatid mo, anong gagawin? Ipasa doon sa taong kaya naman pamunuan yung bansa. Hindi yung ipagtanggol mo ng ipagtanggol. Ngayon, sa issue po ng pulburon na sangkot, ang cute nating First Lady di umano, ay damay na naman yung kapatid mo dyan. Dapat ituloy yung sinasabing investigasyon. Diba? Maganda yan. Paimbestigahan kung totoo ba o hindi. Yan ang maganda kasi para malaman natin kung totoo ba o hindi. Wala naman akong tiwala dito sa pinagyaw-yaw kasi ni Auntie Claire. Kitang-kita na natin lahat. Pati yung may video lumabas na magkasama. Tapos may mga dokumento, binalita pa, sasabihin, fake news. Mas maganda paimbestigahan. Pinagtatawanan na lang si Auntie Claire ngayon sa pinagyaw-yaw niya. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.